Hinubad ng dalaga ang kanyang saplot at naghanda sa pag-ihi. Agad namang lumusat ang lalaki mula sa butas. Nagulat ang dalaga, pinulot niya ang piraso ng salamin sa lupa para pumalag. Nag-aatubili na hinubad ng lalaki ang kanyang sapatos at ibinato sa kanya. Gusto lang pala niyang humingi ng ihi na maiinom, sa lugar na ito, ayaw niyang sayangin ang pagkakataong uminom ng tubig. Sa wakas ay naintindihan na ng dalaga, pagkatapos niyang umihi sa sapatos, ibinigay niya ito. Ang lugar na ito ay parang loob ng vault sa bangko. 4 na araw nang nakakulong doon ang lalaking ito. Sa unang araw na nagising siya, lumingon siya at nakita niya ang isang patay na daga, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakakulong sa isang lugar na parang nasa loob ng vault. Tiningnan niya ang oras sa kanyang relo at 9:32 AM na, ika-1 ng Abril. Akala niya April Frank lang. Bubuksan na sana ni Max yung bakal na pinto pero hindi niya mabuksan, tapos nilabas niya yung phone niya para tumawag pero walang signal. Tumingin siya sa paligid, may nakalock na locker. Kung talagang may gustong makipaglaro sa kanya dapat may camera, nagsimula siyang maglakad-lakad upang maghanap ngunit hindi niya ito mahanap. Nagsimula siyang lumingon at umihi sa dingding, ngunit hindi nagtagal na isip niyang mali ang kanyang mga aksyon. Natapos ang unang araw at nakatulog na siya, lumipad pa sa bibig niya ang isang langaw. Isang araw na siyang walang tubig kaya matindi na ang kanyang uhaw, ngunit ganun pa man siya ay naiihi. Tinanggal ni Max ang kanyang sapatos at umihi doon. Sa puntong ito, tiniis niya ang lahat para uminom ng sarili niyang ihi. Tapos nadiskubre niya na may susi sa ilaw sa kisame, siguradong importanteng clue iyon. Nagmamadaling ibinaba ni Max ang susi, pero saan niya ito ilalagay? Sa locker syempre. Dahan-dahan siyang lumapit sa locker at binuksan ito, sa loob, mayroong isang tangke ng oxygen at isang tangke ng gas. May martilyo at paninsil din, una, pinagdugtong niya ang 2 tangke para bumuo ng flamethrower, sa wakas, nagkaroon ng pag-asa. Mas gumaan ang pakiramdam niya, sinimulan niyang spray ang apoy sa fire alarm system, ngunit pagkaraan ng ilang minuto wala pa ring tubig na bumabagsak. Tapos sinimulan niyang sunugin ulit ng apoy ang pintong bakal, pero hindi masira ang pinto. Desperado na si Max, inilabas niya ang galit niya sa locker at ibinagsak pa niya ang smoke detector sa kisame. Wala palang tubig sa loob. Pakiramdam ni Max ay pinaglalaroan siya. Sinimulan niyang pag-aralan ang sitwasyon, sa kasalukuyan ay wala siyang tubig, walang pagkain, at hindi alam kung paano makakalabas. Ang tanong ay, sino ang naglalaro sa kanya at ano ang pakay nila? Biglang may nadiskubre siyang maliit na butas sa dingding, siguradong clue din yon. Sinimulan ni Max ang pagsinsaw sa dingding pero nakakapagod talaga. Para makapagpatuloy, kailangan niyang makalanghap ng oxygen mula sa tangke at kumain ng uod sa patay na daga. Nang masinsil niya hanggang sa mga bakal, ginamit niya ang acetylene para maputol ito. Lahat ng plano niya ay parang minanipila, sa wakas, nakakuha siya ng isang butas na sapat na upang dumaan sa kabilang panig. Sa kabila ay saradong kwarto pa rin na may pintong bakal na hindi mabuksan, tumingin siya sa paligid at may nakita siyang kabaong. Sa loob nito ay isang babae, sinusuri niya nang bigla itong tumalon at nagpanik sa pag-aakalang masamang tao si Max. Si Max at ang babae ay hindi magkapareho ng wika, kaya ang pakikipag-usap sa isa't isa ay mahirap para sa kanila. Nang malaman niya ang problema, nagkusa siyang kausapin si Max, para hilingin sa kanya na batasan ang pader. Pero nawalan na ng lakas si Max, tinuruan niya ito kung paano magsinsil. Nung iihi na yung babae, pinatigil siya ni Max sa takdang oras. Pagkatapos niyang magpaliwanag sa kanya, naintindihan niya ang pagpapahalaga ng tubig sa lugar na ito. Sa ganitong sitwasyon, tinanggap ng dalaga na itapon ang kanyang dignidad. Naghiwalay silang dalawa para inumin ang lahat ng ihi na iyon. Kinain pa ni Max ang lahat ng uod sa carbs ng daga para mas magkaroon ng lakas na magsinsil sa dingding. Bagamat hindi naiintindihan ng dalawa ang sinabi ng isa't isa, napakasaya ng kapaligiran sa pagitan nila. Sa sandaling ito, bahagyang bumukas ang bakal na pinto, ngunit nang inikat nila ay tumigil ito sa paggalaw. Nalaman nilang bumukas ang pinto nang tumalikod silang dalawa. Dito sinubukang umatras ni Max at ng dalaga, at matagumpay silang nakarating sa kabilang kwarto na kagaya din sa pinanggalingan nila. Hindi nila alam kung sino ang nagbukas ng pintong iyon para sa kanila. Sa kwartong ito, may nicho din, sinubukan nilang tumalikod sa pinto at siniping ang dingding tulad ng dati, pero hindi ito umubra. Hindi bumukas ang pinto, sa pagkakataong ito, nasa limitasyon na ang katawan ni Max, kailangan niya talaga ng tubig. Biglang tumingin siya sa dalaga na sobrang nakakatakot, akala niya siguro gusto siyang kainin ni Max. Pero hindi niya magawa iyon kasi na-in-love na siya sa babaeng kapareho niya ng sitwasyon. Mas gugustuhin pa niyang mamatay.
Pumikit na si Max at akmang bibitaw na, sinampal siya ng dalaga ng malakas sa mukha para magising siya. Tapos binuhat siya nito at sinubukang gamitin ang luha niya at ipasok sa bibig niya, pero si Max ay hindi pa rin nagigising. Sa wakas, hinubad niya ang damit ni Max, naintindihan din niya ang ibig niyang sabihin. Huling ligaya nilang dalawa bago mamatay. Tapos pareho silang nakoma, hindi nila namalayan kung gaano katagal ang oras, nagising sila sa tunog ng pagbukas ng pinto, sinubukan nilang dalawa na tumungo sa pinto. Pagkabukas ng pinto, laking gulat nila nang makita ang eksena, sa likod ng pinto ay isang napakagandang kagubatan, ibang-iba ito sa malamig na konkretong kwarto sa likod nila. Na tila ang malaparaisong kagubatan ay parang hindi umiiral sa totoong buhay. Lumalabas na ang dalaga sa katunayan ay patay na, at ang mga sumunod na kwentong iyon ay nangyari lamang sa pinakamataas na imahinasyon, ang kakulangan ng oxygen, kakulangan ng tubig at pagkain ay nagpapagod sa kanyang katawan at ang kanyang isip ay naging paranoid. At dyan na nagtatapos ang video mga idol. Kung nagustuhan nyo ang kwento ay paki-like at subscribe naman. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli, goodbye!